Dahil dyan sa campaign donor na yan. Ito na. Alam nyo ba mga kababayan na si Sara Duterte, ang kanyang campaign donor noong eleksyon 2022, nung pagtakbo niya ay top contractor sa Davao City? Top contractor ng Davao City. Nung tumakbo si Sara Duterte, eto na. Akala ninyo, matatago nyo yung mga baho ninyo. Alam nyo ba mga kababayan, ayon sa investigation ng Rappler, Vice President Sara, campaign donor Davao Stop Flood Control. Ayan na. Sabi ninyo kita ninyo. Wait lang, inom muna tayo. Sasabihin na naman to ng mga DDS. Fake news yan. Fake news yan. Ito na, magsasalita na ang Rappler. May ads lang. Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Kita ninyo? Mga kababayan, si Glenn Escandor, Genesis 88 Construction, ang campaign donor ni Sara sa top contractor ng Davao City na kumuha ng pinakamaraming proyekto nung panahon ni Digong. Ayan na. Bistado na. Nako po, Glenn Escandor. Kita nyo yan? Kaya pala, ang top donor ni Sara, si Glenn Escandor, top contractor ng Davao. Ayan na, continue. Si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Patay. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Nag-donate ng 20 million. Si Chis Escudero, mga kababayan, ipapatawag ng Comelec dahil sa sabit na naman sa pag-donate ni Lubiano. Ito naman, si Sara. Naku, si Glenn Escandor, 20 million binigay. O bakit ka nga ba nagbigay, Glenn Escandor, kay Sara ng 20 million? Para saan? Para pag nakaupo si Sara, makakuha tayo ulit ng proyekto. Magkano kickback? Ayun na, yun na yung kickback, 20 million. Ayan na. Ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na 2.9 billion, kulang-kulang 3 billion. Nako po mga kababayan, alam nyo ba yung 1 billion? Yung buong sahig ng kwarto ko, puno. Kita ninyo? Kita nyo Sara Duterte hindi po Sara Diskaya. Ang donor ni Sara na 20 million noong eleksyong 2022 nung tumakbo siyang Vice President ay number 1 top contractor sa Davao na kumuha ng 2.9 billion project. Iba pa yung tatay ni Bongo na si LTG Iba pa yung si LTG Builders. Iba pa yung iba pa yung ang tawag doon. Anong pangalan nung isa? Yung pagmamayari ng stepbrother niya. Hindi ko na alam. Basta yun na yun. Basta may go yun. Go. Continue.
nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito Nako. pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base Nako. po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total Lere flood Orabe, control hello po. projects sa buong Davao City. Ang 35 flood control project. 25% of projects in Davao City. 35 flood control project. Ang tanong ngayon, ito bang Genesis 88 Construction na flood control project na nagdonate kay Sara ng 20 million? Ito bang kanilang ginawang flood control project? Wala bang substandard dito? Wala bang ghost project? Lahat ba nakatayo? Continue. Oryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako Nako. si Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, Patay. katulad din po sa Davao City ang Hala. Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor. Bukod daw sa CLTG at Alfrego Builders ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din daw itong si Escandor, ang Genesis 88. At malapit daw ito sa pamilya ni Digong. Ayan po yung patunay. Kasama po si Digong ang pamilyang Escandor. Nako po. Kita ninyo? Kita ninyo yan mga kababayns. Continue. Sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko po, Mga Iskandor daw may-ari ng hotel at ang Matina. Kung saan si Duterte nakatira dyan sa Matina, Davao City. tiningnan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 nga po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Di po ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts. Kita ninyo mga kababayan? Ang nakuha pala ng Genesis 88 sa DPWH contract per year ay umabot na po ng 6.884,194,257.04. 6.8 billion mula 2018 hanggang 2025. Sino po ba ang presidente niyan? Si Digong. Kaya nga mga kababayan, may tanong ko lang, kung hindi inispoiled ni Digong yan, hindi po magkakaganyan. Biruin ninyo, donor ni Sara noong eleksyong 2022 ng 20 million. Ang Escandor, si Escandor or ang Genesis 88 construction company. Kumuha sila ng 289 million noong 2018, wala noong 2019, 2020 719 million, 2021 1.1 billion, and 2022 1 billion, 2023 1 billion, 2024 1 billion, hanggang 2025. Umabot po ito ng 6.8 billion. Kita ninyo? Kung sa CLTG noon, ganun din. Diba? Sa Alfrego naman, 300 something million. Sa stepbrother ni Bongo. Nako po, ito pa. Wala nang maitayo ang kumpanya nitong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po sa ang SEC. General Information Sheet ng kumpanya Glenn mula Escandor. sa SEC at napatunayan na si Escandor nga po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at mga anak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact
on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya Ayan na. kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. Yan ang pang ano nila mga kababayan, pang tago, pang lihim. Kita ninyo, ang may-ari sa Security Exchange and Commission, si Glenn Escandor sa Genesis 88. Pero kapag sa DPWH ka tumingin, ang nakalagay Authorized Managing Officer si Saturnino Bintulan. Yeah? Para pag inimbestigahan, linis ang kamay ni Escandor. Pero ang hinahanap, si Saturnino Bintulan. Pero ang totoong may-ari sa SEC registration ay si Glenn Escandor. Diba? Galing no? Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Dapat talagang malaman. Dami talagang manluloko. Diba? Alam nyo, ang sarap magpatugtog ng ang dami ng mapaglinlang. Depende na lang yan sa pakinabang. Diba? Kita ninyo. Continue. So, may contracts na tayo and mga amounts. Tapos, na-prove na rin natin na mga Escandor na ang Ma'am Rica, may-ari. salamat Ang po. pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong photo law or shield law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at ginagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors. Katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may connection sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Diba? Kita ninyo mga kababayan? Bistado. Ang tanong ngayon mga kababayan, yun bang humawak ng proyekto ni Pulong na nagkakahalaga ng 51 billion para sa flood control and infrastructure project mula sa DPWH noong panahon ng kanyang tatay? Isa kaya ang Genesis 88 or ang pagmamayari ni Glenn Escandor tumanggap dyan sa proyekto ni Pulong? Nagtatanong lang po. Isa din ba ang CLTG Builders? Tumanggap din ba ng proyekto galing kay Pulong? At pangalawa, ang Alfrigo Builders, isa din po ba sa tumanggap ng proyekto galing kay Pulong? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang po. Bakit? Ang Genesis 88, isa din ba sa kumuha ng proyekto galing kay Pulong? Pangalawa, ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Bongo, isa din po ba sa kumuha ng proyekto galing kay Pulong? Pangatlo, ang Alfrigo Builders na pagmamayari ng stepbrother ni Senator Bongo, isa din po ba sa tumanggap ng proyekto sa 51 billion infrastructure project fund ni Pulong? Nagtatanong lang. So alam nyo na, mga kababayan, hindi na kailangan natin dyan na i-memorize. Hindi na natin kailangan dyan ng arithmetic. Hindi na natin kailangan ng eskwela, pulgadera, tape measure, or ano pa, para malaman natin. At least ito, may mga sources tayo na pinanggalingan. O mga DDS, tanong ko lang, baka bulag pa rin kayo? Mga DDS, baka hanggang ngayon, bulag pa rin kayo? Sa madaling salita, mga kababayan, si Sara tumanggap. Ang solusyon dyan, dapat lahat ng mga engineer at DPWH bawat palitan, total marami naman tayong graduates na mga civil engineers. Ang problema nga lang yan, ma'am or sir,
no? Kung palitan natin ang mga engineer dyan sa DPWH, baka sabihin naman ng mga bagong engineer, gayahin din natin. Bakit? Hindi nga nakulong yung una, tayo pa kaya? Yan ang mahirap sa Pilipino eh. Yeah? Palitan natin ng bago. Ang problema yung ipalit mo, hindi nga nakulong yung unang engineer, tayo pa kaya? Yeah? Much better nga mga kababayan, kumuha tayo ng mga kontraktor taga ibang bansa eh. Isa na ang Japan. Yeah? Isa lang ang aking ma-advise sa DPWH, wag na po kayong kumuha ng Pilipino. Kumuha na lang po kayo ng ibang bansang kontraktor. Di bali ng mahal, at least pulido at maayos ang pagkagawa. Kasi kung kumuha ka ng Pilipinong kontraktor, bababuyin ka lang. Nanakawan ka lang, ibubulsa at laro-laruin ka lang. Kawawa ang ating bayan. Much better po na kumuha na lang po tayo ng mga kontraktor na isang Korean at Japanese kontraktor. Kasi sa Japanese at Korean, pulido ang gawa. Once na pumirma yan, makukulong sila, makakasuhan sila, takot sila. Pero pag Pilipino, putang ina, kakampihan ni congressman, kakampihan ni senador, pipirmahan ni house speaker, tapos ang pangalan. Tapos lilipad ng Amerika. Alam nyo sa Amerika, ang mga engineer, mga kontraktor pag nagnakaw, nasa jail. Pero sa Pilipinas, ang mga kontraktor at mga engineer magnakaw, pupunta ng Amerika. Kita ninyo? Totoo yan. Sa Amerika, kontraktor at engineer magnakaw, makukulong. Pero dito sa Pilipinas, kontraktor at engineer nagnakaw, pati congressman, saan pupunta? Sa Amerika. Totoo yan, mga kababayan. Ito, parinig ko sa inyo, Meron tayong Ito, wait lang. Huwag kayong tumawa pag iparinig ko sa inyo ito, Ito, Pakinggan nyo, mga kababayan. Ito. If you like eating, go to Istanbul. If you like history, go to Rome. If you like mystery, go to Edinburgh. If you like royalty, go to Madrid. If you like chaos, go to London. If you like sweets, go to Brussels. If you like color, go to Barcelona. If you like peace, go to Couture. If you like fashion, go to Milan. If you like fairy tales, go to Prague. If you like the future, go to Singapore. If you like scooters, go to Hanoi. If you like art, go to Melbourne. If you like beauty, go to Budapest. If you like magic, go to Marrakesh. If you like calm, go to Tallinn. Diba? Kita nyo? If you like royalty, go to Spain. Kaya nga pumunta si Saldico sa Spain eh. Bakit? Royalty siya dun, mayaman siya. Yeah? Kung gusto mo ng pagkain, pumunta ka Istanbul. Kung gusto mo ng future, pumunta ka ng Singapore. Kung gusto mo ng scooter, pumunta ka ng Vietnam. Kung gusto mong maging hari at prinsesa, pumunta ka ng Spain. Kung gusto mo ng passion, pumunta ka ng London. Kita mo? Asaan si Saldico ngayon? Nandun sa Spain kasi gusto niya royalty. Kita ninyo? Kita nyo? Sara Duterte? Tumanggap ng 20 million sa kontraktor. At bukod dyan, mga kababayan, hindi lang sa kontraktor ng Davao City, marami pang iba, tumanggap din si Sara. Kita ninyo? Sunod, mga kababayan,